Tayo sunod. Apila ng mga abogado ni Digong na 140 million a month binasura ng ICC. Nako. Sasabihin na naman to ni Attorney Kaufman. Hindi totoo yan, Nicholas Kaufman, hindi totoo yan na binasura. Walang ganung pangyayari. Ano nga ba ang apila ng abogado ni Digong? Ang apila po ng abogado ni Digong na 140 million a month ay tanggalin ang dalawang hurado or dalawang judge na maglilitis kay Digong. Bakit nila gustong ipatanggal? Una dyan si Muntok. Mutok ba yung apelido nun? Julia Mutok. Kasi isa yun sa galit na kanilang ini-spam ang account na LinkedIn account ni Judge Julia Mutok. Oo, sinira nitong mga DDS na bobo at nanawagan pa nga si Digong na itigil nyo yan, huwag kayong makisali. Oo, yun ang isa sa rason na inapila nitong mga abogado ni Digong na tag 140 million a month. Peso yan ha. Oo, ipatanggal daw yung dalawang abogado. Kasi alam nila. Ma'am Kalapini TV, maraming salamat at happy birthday Ken. Durugin mo mga didishit na iti-iti. Salamat po Ma'am Kalapini TV sa yung super chat. Thank you so much. Yun ang kanilang apila. Ngunit anong nangyari sapagkat bagamat di umano, binasura ito ng ICC. Pakinggan niyo ang balita. Ibinasura ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag isama ang dalawang judge sa paglitis ng kaso nito. Ayon sa ICC, nakasaad sa Rules ng Procedure and Evidence ng Korte na pinapayagan lang ang pag-alis ng judge kung ang mismong ICC judge ang nag-request nito. Base sa nakita nyo mga kababayan? Ito National Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag isama ang dalawang judge sa paglitis ng kaso nito. Ayon sa ICC, nakasaad sa Rules ng Procedure. Ito basahin ko kasi itong isinabi dito sa news ng News 5, no, ng TV5 News Everywhere, no, ay summarize lang. Sinasummarize lang. So ito po mga kababayan, ang katotohanan po dito, ito po. Basahin ko. The chamber recalls that pursuant to Article 41 of the Rome Statute, ba't magbasa dito? Statute. And Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure and Evidence, a judge excusal from the exercise of a function may only be sought by the concerned judge directly before the presidency as opposed to disqualification for which the prosecution of the person being investigated or prosecuted may be submit a request before the presidency. So ito po ang sabi, mga kababayan. So, maaari lang po na matanggal ang judge kung siya mismo ang aalis or meron siyang ginawa na mali. Ngayon, ang tanong ko mga kababayan, yun bang mga hurado or mga judge dito sa ICC may ginawa bang mali kay Duterte? Wala. Bagkus, ang mga supporter pa ni Duterte ang nambababoy sa judge na si Julia Mutok. O baka nakalimutan ninyo mga kababayan, Ito harapin natin, ICC judge. Binaboy. Nako. Kaya kahit naman siguro mga kababayan, kung ikaw yung hurado na hahawak sa kaso ni Digong, malamang pag-initan mo si Digong. Bakit? Yung mga social media account mo, binababoy ng mga supporter niya, trolls na DDS. Sinong matutuwa nun? Talagang pag-iinitan si Digong dito. Hindi naman yung mga hurado ang naninira kay Digong, bagkus yung mga supporter ni Digong na mga bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit ang lahi, mga walang pera, mga putang ina. Hindi Oo. Yun ang nang bababoy. Ito panoorin natin mga kababayan kung ano bang nangyari dito sa hurado na binaboy, no, nitong grupo ni Duterte. Ito pakinggan ninyo. The Duterte supporters are spamming the ICC judges, no? They are apparently attacking the websites. How does this affect Duterte's case?
Mm. Well, one, it tells the ICC we need Oh. Ngayon, kaya gustong tanggalin ni Nicholas Kaufman itong dalawang abogado sa ICC kasi alam nila na pag-initan si Digong dito. Ikaw ba naman, hindi ka pag-initan dito, binababoy pati yung social media account. Ini-spam, inaatake nitong mga troll na DDS. Kaya ito'y isa sa mga inaapila ng abogado ni Digong na ibinasura din ng ICC. Kasi, bias daw di umano ang dalawang hurado. Ano ba ang reaksyon ni Atty. Conti dito sa pambababoy ng supporter ni Digong dito sa hurado or judge ng ICC? to take jurisdiction. We need to take cognizance of this case because if we throw back this case to the Philippines, magkakagulo. Two, I think it weighs against the grant of an interim release. Precisely in the same manner, he would ask to go back to the Philippines. Mahirap yan. Third, conviction. Because Duterte precisely laid out this plan of vilification, of othering. Ang mga addict, deserve naman niyang mamatay. The ICC will see that this philosophy has really latched in, and therefore, this is part of the system. And then lastly, there could be additional charges. So Article 70 of the Rome Statute talks about offenses against the administration of justice. And if you intimidate an official of the court for the purpose of, and I'm reading this, of forcing or persuading the official not to perform or to perform improperly his or her duties, Duterte could have additional charges if these attacks could be traced back to him. So, klarong-klaro ha, mga kababayan, anong sabi dito sa article ng Rome Statute na Article 17 na binasa ni Attorney Cristina Conte na kung saan kapag ang mga hurado or yung mga panauhin sa naturang ahensya or ng ICC ay binaboy, no? Halimbawa, siniraan, ginawa nilang basta binastos. Pag nalaman ng hurado na may kinalaman si Digong dito, ay maaaring magkakaroon ng another charges laban kay Digong. Kaya nga si Digong, mga kababayan, nakiusap sa mga supporter na huwag makisali sa gulo ng kanyang kinakaharap ngayon. Manahimik na lang. Huwag makisawsaw. Pero anong ginawa? Binaboy nila itong si Motok. Yung isa sa mga hurado, si Julia Motok. So ngayon, napatunayan ba na supporter ito ni Digong? Yes. Bakit? Kasi more on DDS ang nag-comment doon sa account ni Julia Motok. Binababoy nila. Kaya isa ito sa inaapila ng abogado ni Digong na tag 140 million a month na si Nicholas Kaufman. Continue natin ha, pakinggan ninyo. Procedure and evidence ng korte na pinapayagan lang ang pag-alis ng judge kung ang mismong ICC judge ang nag-request nito. Base sa pahayag ng Pangulo ng ICC, hindi pwedeng humiling ang partido ng nasasakdal na alisin o palitan ang mga itinalagang judge dahil sa paglabag ito sa proseso ng hukom. Kamakailan ng hilingin ng kampo ni dating Pangulong Duterte na tanggalin sina Judge Brain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maranya del Socorro Flores Liara sa pretrial chamber para maiwasan umano ang anilay bias o hindi patas na paghatol sa kaso. Samantalang kahapon, pinasasagot ng ombudsman ang mga opisyal naman ng gobyerno ng Pilipinas na narinig nyo? Pinapatanggal ni Nicholas Kaufman itong dalawang judge sa ICC kasi bias daw ito. Siguro, itong dalawang judge na to kaaway ni Nicholas. Hindi siguro ito ka-vibes ni Nicholas noon. So malamang sa malamang, kaya nag-request ito na ipatanggal. Ang problema, ano ang balita? Ibinasura ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag isama ang dalawang judge sa paglitis ng kaso nito. Nako. Wa na talaga, Diggs. Hindi ka na makauwi, Diggs. Hindi ka na makatabi kay Hanilit, Diggs. Uwi ka sa Pilipinas, Diggs, 2030.
Oh, yan yung expired ng aking passport. Wa na digong. Ako sa digong, magbasa ka na lang Bible dyan, ubusin mo yung buong Bible verse. I-memorize mo. Baka sakali, pag makauwi ka ng Pilipinas, ikaw yung papalit kay Kibuloy. Imposible, sa loob ng ilang buwan ka dyan, sa loob ng kulungan. Hindi mo ma-memorize yung buong Bible verse. Oo, magbasa ka ng Biblia dyan, magtaimtim na maghingi ng pasensya, tawad, at mangumpisal ka sa mga kasalanang ginagawa mo. Oo, kasi napaka-imposible naman mga kababayan na bakit magreklamo itong si Nicholas Kopman na patanggal yung dalawang hurado kung walang sama ng loob or walang alitan yung dalawang hurado or judge ng ICC kay Nicholas Kopman. Napaka-imposible naman. Hindi pa nag-umpisa yung trial, hindi pa nag-umpisa itong hearing, meron na agad abogado na sabi nila bias. Ito lang isipin ninyong mabuti. Paano nasabi ng kampo ni Duterte na ipatanggal ang dalawang judge, no, na binigkas dito, ipatanggal doon laban sa paglilitis sa kaso ni Duterte, hindi pa naman natin nalalaman kung sino-sino ang mga judge kasi hindi pa nag-umpisa ang hearing. So, imposible na walang alitan kay Nicholas Kopman ito. Malamang sa malamang, ito siguro yung mga nakabangga ni Nicholas Kopman noon nung may hinawakan din siya na nakulong din. Naalala ninyo, meron ding presidenteng nakulong. Na baka siguro itong dalawang judge na to, kaya ipapatanggal ni Nicholas Kopman, malamang sa malamang, may alitan sila dito. Kaya hindi pa nag-umpisa ang hearing, alam na agad ni Nicholas Kopman na bias. So means to say, merong galit si Nicholas Kopman dyan sa loob, kaya gusto niyang ipatanggal. Baka imposible. Alam nga naman sabihin natin, bias yan. Hindi naman natin kilala. Kaya bakit? Hindi pa nga natin naumpisahan yung hearing eh. May bias na agad. Malamang sa malamang, kaaway ni Nicholas Kopman itong dalawang judge na to. Nung nalaman ni Nicholas Kopman, na itong dalawang judge na to, ang isa or dalawa sa mga magiging hurado na hahawak sa kaso ni Digong, nagsumite siya ngayon, nag-file or nag-apila na ipatanggal. Bakit? Baka ito yung kaaway niya noon. Baka alam niya na hindi mananalo sila dito. Kasi actually, mga kababayan, kung nalaman ninyo ang record ni Nicholas Kopman, meron po siyang hinawakan na kaso noon, no? Na siguro nakalaban na niya ito sa hearing-hearing sa ICC. Kaya nakakapagtaka lang kung bakit niya ipapatanggal itong dalawang hurado na to, hindi pa naman natin alam na ito yung magiging hahawak sa kaso ni Digong, hindi pa naman naumpisahan ang kaso. Bakit kailangan niyang ipatanggal at bakit magsumiti sila ng apela para ipatanggal itong dalawang judge na to? Malamang sa malamang, baka ito yung mga nakainitan ni Nicholas Kopman noon. Baka sabihin ni Nicholas Kopman, kailangan mag-file tayo dito, mag-appeal tayo. Bakit? Kasi mahirap to. Nakalaban ko na yan noon. Ayaw sa akin yan. Nako, baka isa yan sa hadlang at hindi ka makalaya. Siyempre, matalino ako mag-isip. Diba? Hindi naman natin pwedeng sabihin paano naging bias yung dalawang hurado na yon. Hindi pa nag-umpisa ang hearing ni Digong. Sa September pa. Bakit alam na agad nila na bias yung dalawa? So, ibig sabihin, nakabangga na to ni Nicholas Kopman noon. Diba? Mautak. Diyos ko naman, mga DDS. Diba? Baka alam niya na magaling. Oo, Ma'am Nits Vlog. Kaya niya ipapatanggal, nakabangga na niya na ito noon. Bakit sasabihin niyang bias? Yung dalawang abogado. Bakit? Nag-umpisa na ba ang hearing ni Digong? Wala pa. Wala pa ng hearing. So nasasabi agad, ipatanggal mo yung dalawa na yan kasi bias yan. Pakinggan ninyo. Sa ICC, nakasaad sa rules ng procedure and evidence ng korte na pinapayagan lang ang pag-alis ng judge kung ang mismong ICC judge ang nag-request nito. Base sa pahayag ng Pangulo ng ICC, hindi pwedeng humiling ang partido ng nasasaktal na alisin o palitan ang
Sa ICC, nakasaad sa Rules ng Procedure and Evidence ng Korte na pinapayagan lang ang pag-alis ng judge kung ang mismong ICC judge ang nag-request nito. Base sa pahayag ng Pangulo ng ICC, hindi pwedeng humiling ang partido ng nasasakdal na alisin o palitan ang mga itinalagang judge dahil sa paglabag ito sa proseso ng hukom. Kailan ang hilingin ng kampo ni dating Pangulong Duterte na tanggalin sina Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maranya del Socorro Flores Liera sa pretrial chamber para maiwasan umano ang anilay bias o hindi patas na paghatol. Bakit nasabi ng kampo ni Duterte or ni Nicolas Kaufman maiwasan ang bias o hindi patas na hatol? So ibig sabihin nakabangga na ni Nicolas Kaufman ito. Kaya niya ipapatanggal, 'di ba? History repeat itself. Kasi napaka-imposible. Paano nasabi ni Nicolas Kaufman na bias ito, hindi pa nga nag-umpisa itong hearing ni Duterte sa September pa. May pa lang ngayon. So bakit niya ipapatanggal? Kasi nakabangga na niya ito noon. 'Di ba? Ito yung mga mahihirap. Ito siguro yung mga mahirap niyang nakabangga noon at nakita niya, ay, ibabalik na naman. Ito na naman yung hawak. Ito yung mga makukunat na kalaban ko noon. Kaya mag-file tayo. Ireklamo natin, tanggalin yan. Anong jurisdiction? Ngayon, ako naman magtanong, anong karapatan ng kampo ni Digong na magpatanggal ng hurado? Hindi naman sila. Bawal nga daw magpatanggal ng abogado ang mga nasasakdal. Tuloy. Kaso, samantalang kahapon, pinasasagot ng ombudsman. 'Di ba? Alam ko, 'di ba? Hindi pa nag-umpisa yung kaso ni Duterte, hindi pa nag-umpisa yung hearing sa September pa, may bias na agad na judge. Ibig sabihin, nakalaban na to ni Nicolas Kaufman noon. Kaya niya ipatanggal kasi ito yung mahirap. Mahirap niya nakalaban. Paano nasabing bias ito? Hindi patas ang litis. Hindi pa naman naumpisahan na litisin ang kaso ni Digong. Una, nakalaban na niyan ito noon. Ito yung mga makunat na kalaban niya ulit ngayon. So, ang nangyari, kaya nag-file, nagsumiti, nag-apila kasi natatakot sila. Ibig sabihin, marami silang request, marami silang reklamo, marami silang demand. Ibig sabihin, tagilid na nga ang lulo nyo. Tagilid. Kahit gaano katalino yung abogado ninyo, hindi pa rin marunong magbisaya at magtagalog yan. Yun lang, napakasimpol. Kahit gaano katalino ni Nicolas Kaufman, hindi marunong magbisaya at magtagalog yan. Hindi nga niya alam kung ano ibig sabihin ng balat eh. Ang balat si Cucumber yun. Hindi alam ni Nicolas yan. Walang kalaban-laban. Kaya naman pala, hindi pa naumpisahan ang kaso, ipatanggal mo na yung dalawang hurado. Bakit? Nakalaban na niya yata ito noon. Ito yung mahirap na kalaban niya ulit ngayon. Tama ba ako, mga kababayan? Yan. Klarong-klaro. Hindi mananalo si Digong dito. Tagilid. Binasura na nga. Alam nyo, pag nabuisit ang ICC dito, walang hearing mangyayari. Diretso convicto eh. Walang hearing mangyari dito. Ang daming request ng kampo ni Digong. Sila na nga yung makasalanan. Sila pa yung puro reklamo. Tapos na tayo dyan. Dito tayo mga kababayan. No?